Good day, ma'am. Good day, classmates. I am Rinanjan Asalan, Group 15. The first reporter is Geraldine Sibalius, and I am the second reporter. And I will going to discuss establishing a democratic culture. So, social institutions and agencies, including schools, church, family, children's clubs, and organizations, communities, and the media that observe democratic principles and have the real democratic functions as the best model to help children to learn the true meaning of democracy. So, democracy is the ability to vote. So, democracy is a form of government which is kaning ang mga tao ang mga tao ang naay karapatan nga kung kinsa ilahang ibutang sa posisyon nga kaning mulid sa ilaha. So nasa kamot sa mga tao nasa ilahang desisyon kung kinsa nga tao ang mulid sa ilaha. Kung wala ang mga tao, kung wala ang mga boto sa tao is kaning wala po'y makalingkod sa posisyon. For example, president. So dili na mahimong president ang usa ka tawo o walay boto sa mga tao nga nasa isa ka country. So democracy, so mao nang naay ginatawag nato nga eleksyon kay kana nga adlaw ang mga tao is kaning gaboto sila o kinsa nga tao ang ilahang gusto, kinsa ilahang naangayan ingana mao nang kaning mo nang ginatawag nato nga eleksyon. So kaning kung kinsa tong naangayan sa tao, ilang butaran nga which is so sa ilahang gipangita nga leader ingana or ang uban kung mo to siya ang democracy. Ang form of government sa ato ang country which is Philippines is democracy. So naay duha ka form of government which is democracy sa democracy form of government nato. Ang ikaduha is monarchy. So monarchy is kaning mao ni siya ang kaning form of government which is kaning ang galid ang country is kaning mga royal king and queen. So walay right ang mga tao nga kaning magpili sila og kuan, walay right ang mga tao magpili sila og kinsay maglid sa ila o kinsay ibutang nga posisyon kay only the king and queen nga naglid ang king and queen ang mopili og kinsay hatagan og trono or kaning hatagan og trono aron mulid sa umaabot nga panahon ang mahatagan ra sa ilahang trono which is pagiging king and queen is ang kanarang ilang mga kuan ra sa ilang family kaning member ra sa ilang family or ingana mora na siya ang naay karapatan nga maglid nga country. Walay right ang mga tao nga mopili. Mao na siya ang monarchy, a type of form government. So kaning ang mga lugar nga kaning form of government nila is monarchy is kaning example is kaning United Kingdom. Mao na siya kaning di ba kabantay ta sa United Kingdom na sila king and queen. So mao na siya. So ang schools, family and church is kaning the best model siya to help children na kaning ma-learn nila ang tinuod nga meaning sa democracy. So sa school, di ba kaning sa school naay time nga kaning gamiting ang mga student, gamiting for example kaning Christmas party, mag-meeting sila kung sa ilang buhaton ning anang Christmas party unsay ilahang pagkaon ning ana. So inalang gyud sa meeting di ba is kaning naay participation o kaning kuan kinahanglan nimo nga dawaton ang opinion sa uban, kinahanglan ka mo gather mo consolidate ka og mga opinion or kaning mo consolidate ka og mga opinion sa mga student aron makakreate ka sa decision. So ingana ang democracy, kinahanglan og participation tapos kaning respeto pud sa desisyon sa uban. Kinahanglan sa meeting sa mga student di ba na ay
nagkalain ng student na ila silang opinion about unsay kaning ilang gusto nila nga pagkaon, unsay gusto nila buhaton. So ila kaning ang uban, so ang mga student is kaning gasuggest sila ilahang opinion nga which is kinahanglan as a leader, kinahanglan nimo dawaton iyang opinion, iyang decision. Kay as a leader dapat imo sang i-consolidate ang mga opinion sa uban aron maka-create kag better decision. Kay di man pwede nga kaning kuan magbuhat ka og usa ka desisyon nga dili maangayan sa isa. Kinahanglan mo kung mabuhat kag desisyon dapat maangayan sa tanan, dili nga kanang imuha lang, dili pasabot nga kaning ikaw ang leader is kinaaw kaning kuan imuha ra desisyon ang masunod. So kinahanglan gyud nimo og nagkalain-lain nga opinion aron maka-create kag better decision nga maangayan sa uban, maangayan sa tanan. So as a leader kinahanglan gyud nimo respetoon ang kaning nagkalahi-lahi nga opinion or decision sa uban. So same as sa schools and sa family and church, sa family kaning imuhang kintahay ako tung bata pa ko, ako ang mama kaning gusto ko pasuoton ning aning nga sinina, tapos ako di ko ganahan kay I am not comfortable to wear ingan ang sinina. So imong mama kaning iyang gi respeto imong decision nga di ka ganahan ang magsuot. So ingana kinahanglan gyud sa asas sa democracy na adyo ng respect for others decision. So teaching children about democratic culture means immersing them in the way of life that upholds democratic values. So, muna ning main point sa akong topic, which is, or sa ako ang report, which is kaning democratic culture. So, democratic culture is a type of culture which kaning promotes participation in decision making, equality, and respect for others' right, and freedom to mga ingato. So democratic values includes justice. So kaning justice is isa siya sa democratic values nga imuhang mabuild sa imuhang ang makuha sa democratic culture. And equality, so apil ang equality. Ang equality is kaning pantay-pantay nga pagtrato. So for example, ako I'm a teacher, tapos ako akong mga estudyante is nailahi religion, nailahi sila og kaning culture, nailahi sila og kaning gender, na ay gay, na ay lesbian, na ay bisexual. So aron kaning walay isa sa ilahang maka-feel nga kaning lahi sila sa uban sa ilang classmate, hinahanglan kaning as a person, as a teacher nga kaning na-apply sa akong kaugalingon ang democratic culture, o nakabuild ko yung aning democratic values nga equality. So kaning ako silang i-treat og tama, walay ipataas, walay ipaubos, kinahanglan pantay akong pagtrato sa ilaha aron di sila maka-feel og difference, kaning at least maka-feel nga lahi sila sa uban. Kinahanglan pantay akong trato, equal. So another is freedom. So kaning freedom sab is kaning kalayaan nimo nga magbuhat kag desisyon nga kaning ikaw kaning walay mo contradict sa imong desisyon, kanang kuan free nga kaning magbuhat og desisyon, tapos kanang nakay freedom magbuhat sa imong kuan kung sa imong gusto buhaton, tapos nakay freedom to love. So next is respect for life. So kaning respeto sa kinabuhi, and cooperation. So apil I mentioned earlier nga kaning apil siyang participation. So moara ni siya ning cooperation o participation, murag pare-para silang meaning. So cooperation kaning mo kanibang
mo cooperate ka kaning na ay mga kuan, mga gathering, kinahanglan kaning mo cooperate ka, mo participate ka, dili nga kaning murag tao-tao lang ka sa kaning sa mga ingana nga event, kinahanglan mag-share pud kag ideas nimo ug kaning opinion. May ana ba kaning mo cooperate ka og naay kaning mga event nga ginakuan. And self-reliance. Self-reliance is the way nga kaning ikaw gali ang magdesisyon para sa ikaw ray magdesisyon, walay magbuot, wala kay gibasihan nga lain tao sa imong pagdesisyon, which is kan ikaw ra isa, wa na kay gisaligan, wa na kay giagad, nagdesisyon ka para sa imong kaugalingon, ga-decide ka nga ikaw ra isa kanang kaya na nimong kaugalingon, kanang kaya nimo magdesisyon nga ikaw ra. So another term ani is kanang independent ka ba ang pagkatao. So okay. Next is truth gani ka ni truth. Next is tolerance. So ang tolerance is mo ni siya ang kaning, for example, kuan ako na ako'y friend, ako ang gihagad siya og laag, tapos kaning sa time nga paghagad nako sa iya is kaning wala siya gana mo laag kay gikapoy siya, tapos as a friend di na ako siya pugson nga maglaag kay wala man siya gana, tapos wala pud siya gikapoy pud siya. So inahan kaning magkuan ko magpaubaya ingana abangan, di na lang siya hagadon kaning pasag na lang siya para ra pud sa iyang kuan, for iyang peace of mind ingana, dili siya kay magyapog la hagadon nim siya, tapos siya ganahan di yapon siya malingaw sa imong paubaya. So another is kaning respect for differences. So kani siya apil ni siya sa democratic values ni imong pagrespeto sa kasakalahian sa uban. So for example kaning ako, I'm a Catholic, tapos naapoy friend nga SDA. So it expected nga kaning di gid siya mukha ni baboy, tapos ako Catholic man ko, so walay bawal bisag unsa nga karne mukaon ang Catholic, walay bawal sa ilahas sa amo or so as much as possible di gyud nako siya hagadon og kaon og karne kay bawal man sa ilang religion. Kay kung imo man gud hagadon ang kaning ingana kanang para sa paraan anak ko classmate na kong gihagad nga SDE, it serve as kaning wala po respeto sa ilaha o wala po respeto sa ilahang religion. So ang ana kinahanglan kaning respeto nato ang kalahian sa uban, ato asilang ana atong respect ang ilang differences. Next is security and responsibility. So kani siya ning, so our responsibility or security is include siya sa democratic values. So kani responsibility is kung ka anang democratic culture kuan sa imo ma-build na sa imong kaugalingon ng kaning naa ka responsibility ba, kaning responsibility sa community, responsibility sa kanang community nga imong nabilong, and also sa family nimo naka responsibility ug napud ka basta sa naka-responsibility mo kaugalingon sa schools, basta tanan community nga naka-responsibility. So mao to siya ang mga democratic values nga kaning kuan mo support sa democratic culture. So first is katong justice, equality, freedom, respect for life, sensitivity, and respect for differences, tolerance, self-reliance, and security and responsibility. So more to siya. And another is the focus and emphasis must be on democratic education rather than democracy education. So nganong kinahanglan naman nato nga mas i-focus or i-emphasize ang kaning democratic education rather than democracy education. So sa democracy education man gyud is kaning naara dira ang kaning pagtudlo sa
pagtulo sa mga bata or sa tao kung unsay principles sa democracy nga itudlo dira kung nga dapat mag-participate ka sa imong community, dapat mag-engage ka sa mga kuan sa imong community, sa imong society, and kaning itudlo dira kaning unsaon kaning pagbotar sa kaning election, itudlo dira as a democracy education. Rather than democratic education, dili lang nimo mabal-an ang kaning democracy principles, democracy structures, mabuild pud sa imuha or sa tao nga ang mga values nga kinahanglan nga naa sa ato, like kaning freedom, kadtong equality, and respect for differences, respect for others, decision and right. So sa democratic education kaning mo mabuild dira ang kaning mga maayo nga kaning pamatasan, mga attitude, mga skills mabuild dira as a democratic education. So mas kinahanglan gyud nato nga mas kinahanglan gyud ang democratic education rather than democracy, kay mas importante nga mas makuan sa mga bata pa lang matudloan ang kaning mga values nga kaning makaayo sa ilaha nga, which is atong mga attitude nga kinahanglan naa na sa bata, ma-apply na sa bata para pagdako is kaning madala-dala niya. So in which sumoto democracy, mas kinahanglan ang democratic education, in which the former means that children should not only be taught the democratic values but that this must be exercised and observed day to day. So kinahanglan gyud nga kinahanglan dili lang itudlo sa teachers ang kaning democratic values, it's required for nga kaning ma-practice sa mga bata ang mga democratic values, i-observe sa ilaha day to day nga kinahanglan ma-observe sa ilaha day to day for assurance nga kaning ma-apply gud nila sa ilang kaugalingon ug kaning gamit gud nila kada adlaw sa ilang interaction sa ilaha sa mga tao nga ilang makasalamuha interaction. Just in school, this value must be present in the formal curricula, conveyed through explicit and throughout hidden curricula. So kaning kadtong mga values nga akong na-mention na kinahanglan nga ma-presento siya sa formal curricula, matulo to siya sa formal curricula. So ang formal curricula is mao nitong kaning mga subjects nga katong naay mga topics nga siyempre na magi topics ang subjects. So mao na siya ang formal curricula, and kinahanglan siya kaning matudlo conveyed through explicit teaching. So kaning explicit teaching is kaning klaro nga pagkatudlo or kaning direkta nga pagkatudlo. While sa hidden curricula mao na ni siya tong mga aspects nga kinahanglan ma-learn sa mga bata bisan wala siya sa subject nga ginatudlo sa teacher. So it's necessary nga ma-adapt na nila sa ilang kaugalingon ang mga values pinaagi sa ginapakita ang action sa mga teachers. Mao to siya ang democratic values nga kinahanglan matulo sa mga bata o sa mga students aron nga ma-apply nila sa ilang kaugalingon, in which ang students are kaning mag-guide sila sa democratic principles aron ma-observe nila sa ilang everyday interactions, such as pagrespeto sa ilang classmates, sa kalahian sa ilang mga classmates, sa pag-build sa ilang kaugalingon ug leadership, to participate in mga events, mag-share sila ilang mga ideas ingana, and to treat his or her classmates equally kaning walay dapat maka-feel nga classmates nga ubos siya og ang isa. So in conclusion, ang democratic culture is necessary nga matudlo na sa mga bata as soon as possible aron kaning pagdako nila is ilan ang ma-apply sa ilang kaugalingon, which is good man na nga attitude or good na siya nga kaning aspect sa ato ang life.
nga ma-apply nato ang democratic culture and ang democratic values. So, mora to akong report, ma'am. Thank you for listening.